Okay, we are live, ladies. Magandang hapon ba sa inyo diyan? Hapon, magandang hapon. It's 2:38 in the afternoon sa Ay, ito Norway. ngayon yung unang-unang time nagkilala kaming tatlo. Si Christine at si Percy from Belgium and Christine from Norway. So, through this business, nakikita namin ng bawat isa, nag-chat-chat-chat at sabi, oh sige, magkita tayo. Now we are talking. So, first time namin mag-talk. Si Percy, we just talk na dalawang beses. So, si Christine, yung unang beses na magkikita First kami. time. So, it's for me, a fun chat to everyone. Dahil gusto namin i-share sa inyo kung paano kami mga Pinay nag-side hustle habang dito kami sa EU. So, ngayon, we try to share kung paano kami naging digital business owner. Paano namin nakita yung business, paano namin na-motivate yung sarili namin na mag-umpisa ng digital business. So, we would like to introduce yourself kasi unang-unang episode ito ng aming chat. Christine, would you like to start Yes, first? I do the honor. Yeah, magandang umaga sa iba, magandang hapon dito sa Europe at magandang gabi kung nasan ka man sa ibang panig ng mundo. My name is Christine and I'm a mom of two girls and I live here in Norway. I am a nurse by profession and I'm really happy to meet you, Michelle and Percy. So it was nice talking to you guys. Though it's just our first time to meet right now. Pero napaka-komportable ko na. Napaka-komportable natin. Tawanan tayo ng tawanan. Yeah, so nag-start ako sa business. Actually, it was my best friend who introduced the business to me 2 years ago. Kaya lang malapit na ako manganak. I think that was February of 2021 when she told me about the business. Tapos ang due date ko is April. So sinabi ko sa kanya lahat ng reasons. But technically and officially, I am skeptical that time. Siyempre kapag mga online business, masyado kong nire-reserve yung sarili ko kasi natatakot ako. Tapos iniisip ko rin, hindi kasi ako tech savvy. Kasi nurse nga ako, 'di ba? So hindi ako masyado sa computer, hindi ako medyo natatakot ako. Ang alam ko lang is Facebook and ang alam ko lang is yung cellphone. So wala akong laptop. May laptop ako, binili ko before when I was starting here sa Norway para makapag-submit ako ng mga resumes ko for employment purposes. After ko nakakuha ng trabaho, hindi ko na ginamit yung laptop. Phone Wow. lang po. So hindi ako masyado nagla-laptop, hindi ako masyado gaganon. So, hindi talaga ako tech savvy. So, sabi ko sa friend ko, manganganak muna ako, marami akong gagawin, marami pa akong aasikasuhin. So, hindi. Sabi ko, hindi. And then, yung business na to, I think it's chasing me. Kasi, lumapit na naman siya sa akin. Ang dami ko na namang nakita. So, sabi ko, parang the same yung mga nakikita ko. And the same, it's like webinar and funnel, like that. Tapos, meron ako naging kasama sa work na taga dito rin siya sa Norway. So, inintroduce niya sa akin. So, sabi ko, anong ginagawa mo? And then, she told me about the business. And then, sabi ko, okay, parang interested ako. So, I talked to my friend na nasa Canada. Sinabi ko, parang yung friend ko dito, same kayo ng ginagawa. And then she said, yeah, that's why watch the webinar. And then sabi ko, okay, naku, magwa-watch na ako. Ano kayang gagawin ko? Natakot na naman ako sa pagwa-watch pa lang. Manunood pa lang ako, natakot na ako. Sabi ko, manunood na ako. Sabi niya, manunood ka lang. Free, it's free. You don't need to be scared. If you don't like it, then you don't need to sign up. Nothing will happen on you. So that's how it is. I started, and then it was February. I jumped into the business, and the rest is history. I'm already here right now, and I'm enjoying it. Uh, and it helped me with my family. I have a good time now with my kids. I don't need to work extra. Before, I'm working like two jobs, and on the weekends, if I am free, I have to work. So now
my weekends are for my family. So that's how it is. Wow, that's Wow. nice. Yeah. Someone is calling to you about the business and always disturbing you that. Ako rin. So, before I start, dahil talkative ako, ipasa ko muna kay Percy. Si Percy is Yeah. from Belgium. So, Percy, Wait lang ha, may nag-doorbell lang. Wait lang. ayan nga, may narinig ako nagdo-doorbell. Okay. Hi everyone. Michelle, salamat sa pag-invite sa akin dito. And sa ating mga viewers, saan mang sulok kayo ng mundo, welcome to our chat episode 1. Episode 1 nga ba? Yes. So ako nga pala si Percy Mendoza, based sa Belgium. I'm a mother of a teenage boy and a full-time employee in a multinational company here as a machine operator. Wow. At the same time, I'm running my side hustle on the side. So, natagpuan ko ang business na ito since during the pandemic. Alam mo ba yun, Michelle? Oo. During the pandemic. And then, of course, hindi nating maiwasan na yung pagiging skeptical, di ba? Pagdating sa online na negosyo dahil hindi naman tayo expert sa online, hindi tayo sa pinanggalingan natin, masyado tayong konting, kumbaga, sensitive pagdating sa mga online kasi, di ba, alam naman natin na Kaya nga. maraming nangyayari ngayon sa online. Kaya, siyempre, bago tayo pumasok dito, marami tayong ginawang research para lang mapatunayan na legitimate ba itong business na ito. Di ba, Michelle? Yes, tama. Mm-hmm. Ganyan talaga tayo mga Pinoy. Ganyan talaga. Bago tayo mag-umpisa, kailangan nating mapatunayan na it's real and legit. So, and then after that, nag-in ako sa negosyo na ito, and so I'm happy that I'm involved here sa a worldwide digital entrepreneur. At the same time, nagagawa kong ang pag-manage ng business ko after my full-time job. So, sa negosyong ito, hindi mo kailangan maging tech savvy dahil meron naman tayong paraan. Kumbaga may step-by-step training tayo na sinusundan. Video-based yun. So, para sa pag-umpisa, kailangan lang po nating mag-watch ng live webinar every Tuesday and Thursday. So, sa time ko, 5 in the afternoon, Pacific Standard Time, at sa isang time is 8 in the afternoon, in the evening pala, Eastern Standard Time. At kung confused naman kayo sa time, pwede nyo namang i-google yung time zone. So, that's it, Michelle. Thank you. Thank you for sharing that. So, alam na natin yun kasi tayo mga Pilipino, once na mag-start tayo kung anumang business, kung anumang mga plano, always tayo nagre-research. Pinag-isipan pa, pinagdududahan. Sorry nga pala kasi yung post pala yun. Oh, it's okay. Ito yung maganda sa business na to, di ba? Kahit anong yung flexible na magagawa mo. So ako naman, before ako nag-start ng business, dito, ang life ko dito sa Spain, I don't have that stable job. So sometimes, every 6 months, I need to apply another job. So mayroon din akong job na permanent once na pumunta ako dito. Pero nung time na, I think that was 2014, nag-start ako ng sarili kong business, traditional business. So, mayroon akong clothes shop. Nagpatayo kami ng maliit lang na clothes shop. Pero that way, medyo nahirapan ako nung time na yun dahil siguro
since that's the first time na traditional business ako. And then I don't have that much experience. Tapos mahirap din makipagbagay sa kapwa na hindi mo kalahi. Maganda din pero yung pag-approach ba iba. So yung napili naming lugar ay siguro it's not that comfortable na dyan kami patayo dahil pero maganda yung namin doon, maganda yung in the first year maganda pa siya. Pero pagka second year, nag-transfer kami sa city, ayun na lumala. Kasi I think when you are a small entrepreneur at pumunta ka sa city, iba yun. Kasi sa city marami ka ng competitors, diba? So, nung time na yun, sabi ko, we need to stop for after 2 years. Then, naghanap na ako ng work. So, doon na nag-start. Wala akong stable na work. The last job, nag-aral ako. Nag-aral ako. Tapos ko nag-aral ng 6 months. Manap ulit ako ng trabaho. Tapos nagulat na lang ako, may tumawag sa akin sa aming ayuntamiento dito, yung aming town hall. So, nagpa-interview ako, then nakapasa. Then nag-work ako as tourism office. Pero short contract lang yan. So after that, nag-pandemic. O, diba? Nahirapan ako nung time na yun. Dahil sabi ko, I am a breadwinner sa family back home. Alam niyo yan. Pag panganay ka at marami kang kapatid at alam mo kung anong responsibility mo sa mga Pilipino. Kayo din, kahit tayong mga Pilipino, saan ka man. Always, mayroon kang responsibilidad doon sa country natin na lagi nating susupport yan at hindi yan mawawala. So, yung worries ko nag-start doon dahil hindi ako maka-work because nakadependent sa sitwasyon ng aking asawa. So, ayaw kong laging public, nag-work sa public kasi di ba, nung time na yun, ang hirap. Yeah. Ang mas mo ay 24 hours, hindi na palit-palit. So, minsan sabi ko sa asawa ko, nahirapan din ako mag-commute. So, we just looking for another way. So, alam ko na may business-minded ako and I think I need to look for a job online. Doon na nag-umpisa. So, maybe looking for the company. Pero nung time na yun, nahirapan ako sa online. Ang dami. Naranasan ko ng pagtitinda online. Naranasan ko na yung iba't ibang dyan. Naka din ako. Alam nyo yan, marami dyan. Nasalihan ko na rin online. So, sabi ko, hindi talaga mag-work. As per she said na talagang nag-research siya, ganun din ako. Nung nakita ko, patapos na yung contract ko, yun nakita ko yung business. Nung sinabi ko lang, sabi ko, ganito din yun, ganito din may exclude sa kabila, ganito din yun. So, pero nag-lesson ako doon sa webinar, 90 minutes. Alam mo yung pagka-lesson mo doon, parang may doon sa guni-guni mo na, alam mo, iba to. Parang yung feeling mo is different. Hindi mo siya talaga akain na laging kanisto. Ano kayong ginagawa nila nito? You don't need to bug your family. You don't need to sell. Even though you don't have a tech savvy. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Kung hindi ka tech savvy, paano ka makatrabaho sa internet? Di ba? Tapos kung hindi ka nag-introduce o nagsalita sa ibang tao, paano ka makapag-gain ng income? So, in that way, curiosity. Nag-start din yung curious. Tapos, nung napanood ko na yung maraming Pilipino, sabi ko, parang lahat yata Pilipino. So, parang tumubok sa isip ko, from Canada, pero maraming Pilipino ang nag-successful. Ang namin nilang story. Parang always, nung first, second week, third week, talagang pinag-isipan ko pa. I was looking online, ano ba ito? Ang dami ko na nakikita, digital entrepreneur. Napuno na yung internet ng digital entrepreneur. Marami pa rin. So sabi ko, I think it's different. Wala namang mawawala kung i-try, di ba? Yan tayo mga Pilipino. Wala yung mawawala sa'yo kung i-try mo. Kung hindi gagana, then look for another one. So, in that time, mayroon nang nag-stop sa akin. Dahil walang-wala ako ng time na yun, sabi ko. Tapos na yung work ko, tapos na yung contract ko, how I can start. Yung isang araw lang na na talaga ako, sabi ko, bigyan mo ako ng isang sign.
sign lang yung hanap ko. And then, in the morning, nang pag-wake up ko, may nakita akong papel. Nagbabalos kayo ng ano ba yan? ng mga gamit. Tapos may nakita akong papel. Sabi ko, why not? Right? Why not you try? Then, pag-try ko, boom. In the next day, in the third day, I start my business. So, just only 2 days, moving on, and so within 24 hours, I got it. And I started. Then, nung nakita ko na yung training, I proved to myself na, ito na yun. Ito na yung hinahanap ko na matagal ko ng gusto. Beside na, mayroon akong, I want to support my family back home, magagawa ko rin yung dito ako sa bahay. So, from that time, hanggang ngayon, stay at home ako. So, full-time ko nang ginagawa to. Pero, not all the time dito ako sa computer. Nakikita nyo naman, minsan pupunta kami kung saan, anytime magagawa mo kung anong gusto mo dahil may time freedom ka. Yun yung maganda sa business na to. But you need to work also. You need to give time na kilalanin mo rin kung ano yung nasa puso mo na gusto mong ma-reach, ma-achieve sa balang araw. Kasi at my age, mayroon pa akong plan para sa family ko na hindi ko ma-achieve. May bahay ako na gusto kong ipapatayo na hindi ko matapos-tapos. Sabi ko sabi ko matagal na akong OFW, di ba? Tama na. So, looking your future, looking ka rin sa retirement mo, sa saving plans mo. So, this is the only way. Right? I think Percy doing this as part-time, di ba? O part-time, Percy? Yes, part-time. I'm doing this part-time after my working hours. Mm-hmm. And Christine? 2 to 3 hours. See? You can do it 2 to 3 hours. Why not? Try it. So, kung ano yung nagawa namin, pwede nyo rin gawin. Kung nanonood ka man, kahit sa ang sulok ng mundo, mga Pilipino ay masisipag. Alam ko yan. Marami tayong mga kapwa Pilipino na tatlong, tatlong part-time. Okay pa sila, di ba? So, why not? You give one time for this as a part-time while you're continuing your work. Malay mo, balang araw, magiging plan A mo na to. Di ba? Ano mo sa inyo, ladies? Yeah, and ang kagandahan nito, like for me, ako yung schedule ko sa work, it's iba-iba. Minsan pang umaga, nursing jobs. Diba? Pang umaga, pang hapon, hanggang gabi, tapos wala ka ng time sa sarili mo. Pero ako, I'm only using like 8 to 10 hours a week dito. And I'm seeing progress. I'm seeing how my business grows. So, kaya maganda siya talaga. And take advantage of your free time. Diba? Kasi pwede naman habang nakaupo ka, habang like last week nagpa-massage ako, pero 'di ba? Kumbaga umaandar pa rin siya. Hindi mo pwedeng isipin na wala na akong time sa sarili ko kasi paano. 'Di ba the traditional business? Kasi I have a friend, meron siya ditong Asian store. Ay, nako, iba yun. Yeah, mahirap yun, di ba? Kasi I was also planning to have an Asian store before kasi wala dito sa area namin. So, before the pandemic, yun yung naisip naming mag-asawa kasi ang asawa ko is also Filipino. So, sabi ko, baka maganda yung ganon. Pero inisip namin, paano? Kasi you have to be on the store, you have to be inside there. Halos 24/7 ang buhay mo, di ba? Tapos may maliliit kaming mga anak. Kapag yung kagaya ng friend ko, sabi ko, halika magpa-massage tayo. Sabi niya, hindi pwede, marami akong deliveries, marami akong ganito. So, kailangan nandoon siya physically. With our business, nagpapamassage ka, pero dahil nga online, di ba, umaandar pa rin siya. So, pwede mo siyang gawin, pwede mo siyang tignan, pwede mo siyang silipin after na ng mga me time mo, di ba? Kasi hindi lang naman importante yung mga time natin sa pamilya natin. Importante rin yung time natin sa sarili natin. Kasi importante yung mental health natin. Yeah, so, tama yun. Ito yung kagandahan nito. Kaya nagustuhan ko talaga. Kaya sabi ko, nung napanood ko yung webinar, hindi na ako nakatulog.
Tapos sabi ko, sabi ko, kailangan ko na mag-sign in dyan. Tapos, sinasabihan ko pa yung asawa ko, nagdi-discuss pa kami. Sabi ko, it's okay, sabi ko, I'm not asking your permission. I am telling you that I'm joining the business. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, baka maloko ka, baka ganito, ganyan, ano ka. Sabi ko, it's okay, di ba? Parang I have to try kasi it's better to try than I have my what ifs, di ba? Na parang, what if kung sumali ako, what if jump in ako dun sa business, ano na kaya ngayon, di ba? At least na-try ko. And it works. So, I'm very proud. Ngayon, napaka-supportive na nung asawa ko sa mga ginagawa ko. Yeah. Minsan siya na yung nag-aano na, oh, you have this one. Oh, ito, I'll take a picture of you. Kasi di ba attraction marketing tayo. So, minsan kapag when I'm with the kids, nakakalimutan ko mag-take ng pictures, ng ganyan. Tapos, siya pa mag-edit ng pictures to make it colorful, to make it bright. Sabi niya, yeah, that's for your business. So, sabi ko, okay na yung mga ano lang, yung mga ganitong shots, ganyan. Sabi niya, no, you're on attraction marketing. Dapat attractive yung mga kinukunan mo. So, yun, napaka-supportive niya na. And I'm really thankful to God. Kasi pinagdasal ko rin to actually. Sabi ko sa prayers ko, lead me yung sa path. Kasi gusto ko talagang magkaroon ng own business. Yun yung dream ko. Kasi may parents sa business back home before. Tas family of business owners talaga kami. So parang doon ako na-train talaga. Tapos syempre, alam nyo naman ang buhay sa Pilipinas, kahit na may business, syempre hindi naman ganun kadali, di ba? Syempre may business, marami pa rin mga utang yun, given na yun, di ba? So, pinursu talaga ng parents ko na mag-nurse ako para makapag-abroad. Di ba ganun naman ang thinking natin sa Pilipinas? Mag-nurse ka anak so that you can work abroad para maging maganda yung buhay mo. Pero pagdating mo dito sa abroad, hindi naman ganun kadali. 'Di ba? Hindi naman siya parang bed of roses na nandyan lahat. Siyempre, napakahirap. Wala kang kasama, wala kang pamilya, unlike sa atin doon. So sabi ko talaga, gusto kong mag-business kasi yung puso ko parang nakatuon na maging, yun sa business ba? Pero hindi ko alam kung paano dahil nasa ibang lugar ako. Hindi ko rin alam kung madali ba na umpisahan. And then nag-pray talaga ako. Lagi ako nagpray kay God. Tapos sabi ko, alam kong posible, pero hindi ko alam kung paano. Pero alam ko posible. Makikita ko siya, magkakaroon ako ng sarili kong business, pero hindi ko alam kung paano at kung anong paraan. Pero alam ko posible siya. So ito, binagsak ni God. Actually, tinatanggihan ko pa, di ba, nung pinakita niya. Tinatanggihan ko pa dahil natatakot ako. Pero gumagamit siya ng mga ibang tao para ipakita sa akin. Hindi ko lang binubuksan yung mata ko. Tama. Kayo din yung mga nanonood ngayon, alam ko, di ba, parang skeptical kayo, nag-iisip, pero try it. Iba yung magiging pakiramdam nyo. Yung fulfillment mo sa puso nyo, iba. Yeah, tama yan. Tama. So, I think we are going up with our time, but I would like to, Percy, would you like to invite yung ating viewers to watch the webinar? O sa ating mga televiewers in the future or sa mga oras na ito, inibitahan po namin kayo sa darating na Martes or sa Webes. Meron po kaming live workshop or live presentation sa webinar. Pwede po kayong mag-sign in sa aming business page, Facebook page para po papanood ang live workshop. Libre po ito guys at doon sa live workshop, tinuturo doon kung paano kayo mag-umpisa sa negosyong ito. So lahat po doon is expert, sila po ay coaches around the world at iba-ibang lahi po sila. Hindi po lahat Pilipino. Most of all is from US and Canada. So sila po lahat ay expert. So kami po ay doing my part as marketers and our coaches is the presentators of webinars live around the world.
Yeah, but one day you become also one of the in the Yeah, you webinar. can be All of Yes, us have a part. panelist. yes, in the future. Yeah, Times come. Yeah, you can start too if you want. yeah. Okay, so I think that's it. The first episode that we share. I hope na na-enjoy nyo rin at nakikita nyo rin kung paano namin ini-introduce sa inyo na this is a legit business. Taxable po siya. So, Tax. kahit sang sulok ng mundo kami, offices kami, and here we are to help you. Ma-mentor, tuturuan ka namin. Kasi sa community namin, maraming tao, maraming more than 165,000 people Yeah, all over the 65. world. So, dumadami pa. Araw-araw meron kami mga more than 1,000 people na nag-join. So, kung gusto mo rin at may curiosity ka and you are a dreamer and you want to be unstoppable with your dreams, dito lang kami. So, I think that's all we can share for today and uh, gagawin namin yung chat na to once a week na walang specific time because alam nyo na, flexible time yung ginagamit namin. So, see you in the next week. Okay, you. see you guys, and thank you, ladies. Thank you. Thank Have you a so good much. day. Thank Okay, you. bye-bye. Bye. Bye.